Salamat sa panonood sa Liho TV. Ang pagkaing Taiwanese na pangunahing gamit ay manok. Dahil sa kakaibang lasa nito, hindi lang ito paborito ng mga Taiwanese, kundi pati mga Japanese na naipadala dito sa Taiwan bilang mga empleyado, ay nababalita tungkol sa sarap ng luto. Ang sarap, sobrang sarap. Itataas ang hinlalaki, laging pinupuri ng mga turista. Anong klase ng putahe ito, kahit ang mga Hapon ay nahihirapang tumanggi. Manok na puti at makintab, ang kutsilyo ay tumatama ng malutong, maliksi ang chef sa paghiwa ng manok, sandali lang, 3 lasa ng manok, bawat isa may sariling kulay at lasa, maluwalhating inilatag, malasa, malutong ang balat. Malambot ang laman, halos lahat ng customer para dito. Halos 200 manok sa isang araw. Pinakamataas na record, halos 200 manok, salamat sa lihim na resipe ng halos 50 taon. Malaking gastos. Espesyal na resipe ng chef, ito ang ginintuang sabaw na ito, dagdagan ng maraming luya at bawang, para lumabas ang sarap, pero may isa pang kaakit-akit. Tinadtad na manok, hinalo sa kawali, sausawang pampalasa nagpapasarap at nagpapakulay, malambot na tokwa, isusunod sa kawali, lagyan ng kaunting chili oil para sa lasa. Siyempre, may isang espesyal na sangkap, gawa araw-araw mula ulo ng manok at buto ng baboy. Pinakulo ang sabaw na masarap, ito ang sikreto ng kakaibang putahe. Malasa at flavorful ang sauce, malambot ang tokwa at manok, at may iba pa. Puso ng baboy, hiniwa at pritong nakahanda, espesyal na sauce, may sabaw ng manok din, chef gamit ang kutsara at maliit na mangkok, ibuhos pabalik-balik, para magsama ang sauce at sabaw, dumikit sa puso ng baboy. Mukhang makintab at malasa, malambot at may konting chili. Lubos na inirerekomenda, maanghang, sobrang sarap. Paborito, mapo-tofu, maanghang at malasa. Kasama ang chicken rice nila, presko at malagkit, matandang tindahan sa Zhongshan. Salamat sa espesyal na lutuang Taiwan, 40 taon, mga waiter sa tindahan, halos lahat nasa tamang edad, matandang may-ari, 80 anyos. Dumadating pa rin araw-araw. Dati nagbebenta ng manok sa palengke, dahil na-demolish ang palengke, may 2 may-ari, kaibigan nila, si Miss Yang Lihua, hinikayat silang magbukas, Taiwan na putahe, manok ang pangunahing sangkap. Sa suporta ng kaibigan niyang Lihua, matapang na nagsimula si Liksuyu mula sa palengke, naging may-ari ng restaurant, hindi kailangan ng fancy marketing, lasa ng tahanan, may pagmamahal, mahigpit na humahakot ng puso ng mga bisita. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.